Hello guys, so nung nakaraan may in-upload ako about sa mga Tito Gamer na katulad ko, no? So nakakatuwa, yun nga yung vlog ko na may pinakamaraming comment kasi sobrang dami nakaka-relate. So dahil guys natuwa kayo dun sa vlog ko, syempre natuwa rin ako. Kaya guys yung iba nagsuggest rin sila ng mga signs na Tito Gamer ka na i-discuss rin natin dito at dadagdagan pa natin guys ng mga iba pang signs na isa ka ng ganap na Tito Gamer. So ito guys yung sabi ni Machine Waves. Isa pa sigurong sign is yung excited ka kapag ka may news ng remake games from childhood. So nung nabasa ko to guys, no, tuwan-tuwa ako dito kasi actually totoo to. So kung nanonood ka guys ng vlog ko, no, alam no na yung Contra ang isa sa mga paborito ko talagang game. Tapos lumabas guys yung Contra Operation Galuga, which is kamukha guys nung unang-unang Contra na nilalaro natin. Dinagdagan lang nila guys ng ibang stage, syempre pinaganda nila yung graphics. So nung first day nang nirelease yun, binili ko kaagad yun and syempre tinapos ko kaagad yun on the same day lang. Ang asawa ko naman ay mahilig raw silang magkakapatid sa mga horror game like Resident Evil. Kaso ang problema niya ngayon, hindi niya na kayang laruin yon. Kaya ang ginagawa ko dun guys, ako yung naglalaro ng mga dating niyang game, which is yung Resident Evil 2. Na tingin ko, ito yung pinakamagandang Resident Evil sa lahat ng remake. Tapos Resident Evil 3, ito naman guys yung pinakamaigsi na Resident Evil. Resident Evil 4, kakasabi ko lang dati na tinapos ko yan sa easy mode. So yung Resident Evil 2 at 3, yan yung paborito ng asawa ko nung bata siya. Yung 4, hindi niya na yata masyadong inabot yun, no? Kasi kailan lang naman yung 4. So habang nilalaro ko yun, siya naman yung nag-guide sa akin kung saan ako pupunta. Kasi guys, yung panahon na yun, kaya hindi ko nga nalalaro yun, no? Kasi nga wala akong pera. Eh dati wala naman kaming PlayStation. So ang ginagawa ko, nagre-renta lang ako dyan sa BA o sa Balara Academy. So kung taga Balara Academy ka, sigurado kilala mo si Kuya Cesar. Siya guys yung nagpaparenta doon ng mga console like PlayStation, Super Nintendo. And kapag nagre-rent kami doon, 25 pesos per hour. Syempre guys, yung pera ko doon is for 1 hour lang. Kaya hindi ako nakapaglaro ng Resident Evil. Kasi nga ang RPG games guys ay napakatagal tapusin, kamukha nga ng Resident Evil. Kaya ang nilalaro lang namin doon mga fighting game like Marvel vs Street Fighter, yung King of Fighters, yan lang guys yung mga nilalaro namin doon, no? So labanan lang. So pag natapos na guys yung labanan, so okay na ako doon. Ang mga RPG games kasi guys, bukod sa sobrang tagal niya nang tapusin, ay ayaw ko ng mga puzzle games. Kasi nga pag puzzle games, makonsumo siya sa oras. Eh dati naman wala namang YouTube. So hindi mo pwedeng i-YouTube dati. Kung ano yung pwede mong gawin kapag paikot-ikot ka na doon sa isang lugar. So dati ang ginagamit namin na guide dyan ay yung magazine. So kung kasi edad kita, sigurado alam mo yung tips and tricks na magazine. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Then ito naman ay kay Drix Mirasol 1488. Sobrang relate, yung sobrang competitive and completionist ka nung bata ka, ngayon tamang enjoy na lang. Tapos ganyan na din ako ngayon, palagi easy mode para relax and chill. Mas na-enjoy ko mga retro games dahil dun sa mga childhood memories. Certified Tito Gamer, more power to your channel. So kapag ka nababasa kayo guys yung more power to your channel, no, lalo akong ginaganahan. Kaya napapansin nyo, halos everyday ako nag-upload. And guys, ang vlogging sobrang time consuming nito. Kasi napapanood yung mga vlog ko, mga 10 minutes lang, 8 minutes, 15 minutes. So ganun lang guys kaigse. Pero pag nakita mo guys, yung raw file nito, yung video na to, maabot siya guys ng 1 hour. I-edit mo yan guys ng mga 3 to 4 hours. So ang total na nakukonsumo mula sa shoot, editing, tapos yung upload, siguro inaabot yan guys ng mga 6 na oras. So ganun siya guys katagal. So again guys, sobrang na-appreciate ko yung mga magagandang comment nyo. Kaya kahit na nakakapagod tong vlog na to, ay talagang inaaraw-araw ko na siya. So about naman to sa sinabi niya na dati nga completionist. Kasi guys ngayon, meron na mga trophy na tinatawag. Diba pag natapos mo isang buong game, tapos lahat-lahat talaga tinapos mo siya, pati mga side quest, meron ka makukuhang trophy which is yung platinum. Actually guys, pareho kami ni sir. Ako wala akong pakialam sa trophy. Usually nga, ang tinatapos ko talaga is yung main quest lang. Yung mga side quest, paunti-unti siguro, pero hindi ko na tinatapos lahat. Siguro ang pinakamatagal kong pinaglaanan ng panahon ay yung Assassin's Creed na Odyssey, na siguro mga 200 hours ako naglaro nun. So halos matatapos ko na siya, tapos biglang may lumabas na naman na DLC. Kaya medyo tinamad na ako no? Kasi yung DLC na yun sobrang layo niya doon sa main story. Ngayon naman nilalaro ko yung Witcher na nakakatawa lang no. Kasi ang layo-layo ko na sa Witcher, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung ano istorya niya. Basta ang alam ko lang, hinahanap niya yung anak niya. Minsan nga tinatanong ko yung asawa ko naintindihan mo ba yung story nito? Ang sabi niya kasi sa akin, hindi mo kasi binabasa yung sinasabi ng mga karakter. Skip ka lang ng skip kaya hindi mo naiintindihan yung story niya, which is totoo naman. Kasi guys, again, as a Tito Gamer, medyo limitado na yung oras natin. So hanggat maaari na matapos natin yung game sa lalong madaling panahon, yun yung ginagawa ko. Kaya yung mga side quest na sobrang time consuming,
minsan di ko na lang pinapansin, no? Ang importante sa akin, matapos ko na lang yung main story. Eh usually guys, pag main story, wala pang kalahati yun guys ng oras na gugugulin mo pag tinapos mo yung buong game, no? So, ganun karami guys yung mga side mission. And ito naman kay Elvira Figueroa 546, 92 gamer ka na pag collector ka na ng action figures, console and game. Ako hindi ako collector ng games guys, pero collector ako ng action figure. Ito papakita ko sa inyo. O, diba? Itong buong kwarto na to, punong-puno to ng laruan. Yung ibang laruan dito guys ay mga laruan na hindi ko nga rin nabili nung bata pa ako. Kamukha nung Voltes 5 na malaki. And siguro ito yung pinakamatagal ko na laruan dito na natago ko pa. Free to sa sa Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Ito pakita ko sa inyo. Yung pencil holder ng Aquaman. Then yung nasa taas naman guys, ito yung mga pangarap ko na laruan dati, itong mga Gundam. Yan, ito yung Gundam ni Wu Fei, yung Shenlong. Tapos ito yung Sandrak. Ito yung Gundam Wing na malapit na siyang mahulog. Buti nakita ko. Then ito naman yung H-Arms kay Trowa. Ito naman yung Death Sight. Ito yung usually paborito ng karamihan Death Sight. Tapos ito may mga Slam Dunk figures ako dito. Then ito naman guys yung nabili ko sa Toy-Con. Itong higanting Voltes 5 na to. Yan, syempre may Mario and Luigi. Tapos ito yung mga console ko. Syempre meron akong gaming laptop, Nintendo Switch 2. Ito yung Xbox ko, mga controller. Then ito meron akong N95 dito. Na pangarap ko rin ng bata ako. Kaya papansin mo guys na yung mga pinagbibili ko ngayon na yung mga pangarap ko ng bata ako na hindi ko nakuha. Then dito naman meron akong figure ni Taguro sa kanong kapatid niya. Ito yung 5-man Megazord ng Power Ranger. Tapos ito naman sa wife ko to, Sailor Mercury. Tapos yung mga nasa taas na yung mga Dragon Ball na mga Funko. Yan, syempre may mga One Piece na mga Funko. Kaya sabi ng iba, dami ko raw Funko. Ano raw ba yung line ko, yung kinokolekta ko? Ang lagi ko sagot sa kanila guys, no, ang kinokolekta ko ay yung mga childhood heroes ko talaga. Yan, kaya usually dyan ay mga anime. So maraming salamat po sa mga suggestion nyo. And ito pa guys yung iba pa mga sign na isa ka ng Tito Gamer. So isa ka guys, ganap na Tito Gamer kapag yung mga white na controller mo ay hindi siya guys nagiging color yellow nagiging color green siya. So bakit siya guys nagiging color green? Syempre masakit na nga yung katawan natin, kaya every night hindi na tayo makatulog pag hindi tayo nagpupunas ng efficacent oil. At pag nagpupunas ka guys ng efficacent oil tapos hinawakan mo yung controller mo, mamantsa na yan dyan. At pag nagmantsa na yan dyan guys, hindi mo na maaalis yan. So yung controller mo guys na kulay puti, hindi man siya nanilaw pero nagiging color green siya. Sa akin guys, masakit yung leg ko, masakit yung likod ko, and syempre masakit yung kamay ko. So bakit masakit yung leg ko? Syempre kapag ka naglalaro ka, nakaganon ka lagi. So ang ginawa ko guys, para hindi masyadong sumakit yung leg ko, bumili ako nitong una na to. Gaming pillow yung tawag nila dito no. So may butas siya dito, pwede mong ilusot yung paa mo, tapos pa maglalaro ka ganyan. Yan, so hindi ka na masyadong nakayuko. So highly recommended to guys sa mga Tito Gamer na kamukha ko, para hindi ka guys laging nakayuko o lagi ka nakatingala na ganyan pa naglalaro ka. Kasi pag ginamit mo to guys, talagang naka-eye level na guys yung gaming handheld mo. So kung gusto mo guys malaman kung saan to nabibili, so maglalagay ako ng link again sa description section na to kung saan ko siya binili. And kapag ka masakit na nga yung mga kasukasuan mo, no, so hindi ka mapirme sa isang posisyon. Minsan upo ka, minsan nakadapa ka, minsan nakatayo ka. Ilang taon ako nagsuffer sa lower back pain. Kaya ang ginawa ko doon is nagpa-therapy ako. Diyan sa Mayon Street guys, yan malapit sa may Araneta. Ginagawa doon guys is sina-acupuncture ako, no? So tinutusok yung likod ko ng malilit na karayom. And nakakatuwa naman guys at hindi na sayang yung pera ko kasi talagang nawala yung lower back pain ko. Ang nararamdaman ko naman ngayon na sakit na ay yung leg ko. Sa sobrang sakit ng leg ko, akala ko last year ay madi-deadball na ako. Ilang doktor na yung pinagpa-check upan ko. Ang lagi nilang sinasabi ay stiff neck raw. Pero isang taon na guys mahigit, no, may stiff neck pa rin ako. So dahil nga hindi na siya gumagaling, no, so tinanggap ko na lang sa sarili ko na talagang part na to ng pagtanda. Kapag ka minsan nakikita mo yung anak mo o yung ibang bata na naglalaro ng mga retro games, minsan gusto mo nang agawin Tapos gusto mo nang ikaw na lang maglaro. Tapos tuturuan mo siya kung paano ba yung tapusin. Yung mga secret techniques mo, yung mga 30 lives mo, yung mga 100 lives sa Mario, gustong gusto mo guys ituro sa mga kabataan ngayon. So kung naaalala mo guys yung lolo mo dati, na mahilig rin guys na magpayo sa'yo tungkol sa mga dapat mong gawin sa buhay. So ganun ka na rin ngayon guys, no? Nagpapayo ko na rin sa mga kabataan kung ano ba yung dapat nilang gawin dun sa mga game na nilalaro nila. Pag nakikita mo guys yung ibang bata naglalaro na ng mga ibang games, tapos nakita mo na part 2, part 3, part 4 na yon, o remastered na yon, o remake na yon, bigla ka nagkukwento sa kanya. Alam mo ba yung istorya ni Mario? Alam mo ba yung istorya ni Lara Croft? Alam mo ba na ang Nintendo ay nung 1800s pa? So ang dami mo ng history about sa gaming, no? Kasi nga marami ka ng pinagdaanan. Na isa na nga guys sign na tumatanda ka na. So minsan guys nakikita mo yung boss mo sa opisina na yun yung main villain nyo. Tapos minsan minomotivate mo yung sarili mo na kapag ka marami kang pinagdadaanan sa buhay, ang ibig sabihin lang yan guys, nasa tamang landas ka.
Diba kasi ganun rin guys yung games? Nasa tamang landas ka kapag ka maraming kalaban. Pag walang kalaban guys sa dinadaanan mo, sigurado yan guys, naliligaw ka na. So ina-apply mo na yun guys sa totoong buhay. Tapos minsan yan nakikita mo na yung mga game character sa ibang tao no? Halimbawa nakakita ka ng babae, sinasabi mo na, uy, nakita ko doon si Lara Croft Nakikita ko doon kamukha ni Donkey Kong. Diba usually dinadala natin yung cellphone natin sa banyo para doon ka maglaro ng ML. Kasi guys, diba pag nasa loob tayo ng banyo, parang sarili natin yung mundo. Kasi literal na walang nakakita sa atin. Kasi pag pumasok sila doon, nakahubad ka, no? So nakakahiya naman na pumasok sa banyo. So ang sarap rin pala guys maglaro ng games, no? Sa tuktok ng bundok. Lalo na guys kapag ka mga handheld na gaming yung dala-dala mo. And sabi naman guys ni Borger8921, gawa ka na maraming videos sir, relate ako kahit 22 lang ako, no? So ang haba ng sinabi niya. Pero ang point niya lang dito ay nag-build siya ng isang 70,000 worth na gaming setup. Tapos ang nilalaro niya lang raw ay Grow a Garden. So actually guys, ganyan rin ako. Bumili ako nitong ROG Ally X. So ang worth niya ata nito mga 67,000 kasi upgraded yung loob nito. Pero ang nilalaro ko dito guys, Donkey Kong. So ganyan tayo guys, kasi meron na tayong adult money. Tapos yung adult money na yun, binibili natin ng kung ano-ano. Tapos ang lalaruin lang natin doon ay mga retro games lang rin. So yung ginagawa natin na yun guys, frustration na naman natin yan nung bata tayo. Mga PC natin mga bulok. Tapos hindi natin malaro yung mga games na nilalaro natin dati. Ngayon nakapag-build na tayo ng isang magandang gaming setup. Tapos ang lalaruin lang natin yung mga frustration natin na hindi natin lalaro noong mga panahon na bulok pa yung PC natin. So dati nga ingit na ingit ako dun sa kaklase ko, yung taga Cruz na Ligas, no? So shoutout nga pala kay Jesser Sumalabe, no? Ang tawag namin sa kanya is Among Tunay. Kasi napakaganda ng PC niya dati. Yung Diablo 2 guys, ang sarap-sarap laruin dun sa gaming PC niya. Tapos ako, marami akong alam sa PC, marami ako alam sa mga specs. Tapos ako guys, wala akong magandang PC. Kaya guys, nakapag-build na ako ng magandang klase ng PC. Tuwang-tuwa ako nun kasi yung case pa lang nun sobrang bigat na. Tapos ang nilaro ko lang dun guys ay Diablo 2 lang. Tapos again, nakabili naman ako ng Nintendo Switch Lite. Ang unang-una kong game na nilaro ton, Diablo 2 ulit. Tapos ang ginawa ko nun guys, sinat ko ulit si Jesser. Tapos sinabi ko sa kanya kung naaalala niya pa ba itong laro na to kasi hindi to kaya ng PC ko dati. Grabe no, bumili ako na napakamahal na PC tapos lalaruin ko ay isang game na 10 to 15 years ago na. So guys, syempre kung merong mga tito gamers na katulad natin, syempre magpapahuli ba naman yung mga tita gamers? So ito naman guys, ang mga sign ng tita gamers na nakikita ko sa asawa ko. Kasi guys, yung asawa ko, sabi ko nga sa inyo, naglalaro siya ng Resident Evil nung bata siya. Pero ngayon hindi na siya naglalaro nun. Ito guys, yung mga nakikita ko na sign sa kanya ng isang tita gamer. Yung habang nag-aalaga sila ng anak nila, naglalaro rin sila. Yung karga-karga nila yung bata, tas nag-cellphone sila. Ay yung level 2,000 ka na sa Candy Crush. Kasi yung Candy Crush, sobrang tagal nang nirelease niyan. Tapos hanggang ngayon nilalaro mo pa rin siya. Kamukha nung literal na tita ko, na ang level niya na sa Candy Crush ay 1,000 mahigit na. Kasi sabihin ng iba guys, no, hindi ka gamer pag di ka naglaro dito, hindi ka gamer pag naglaro dyan, no? Basta guys, naglalaro ka ng game, gamer ka na yan, okay na yan. Sabi ko sa inyo, dati mahilig siya sa Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, yung Code Veronica, no? So yan, mga kinukwento niya sa akin yan. Ngayon, ayaw niya na nun. Kasi guys, sa mga tita gamer ngayon, ang gusto na lang nila is yung mga cozy games. Katulad guys ng mga farming games. Harvest Moon, Story of Season, and syempre yung kinakaadikan ngayon na Grow a Garden. Minsan nga asawa ko alas 2, alas 3 na hindi pa tulog. Tapos pag tinitingnan ko, naglalaro lang pala siya ng Grow a Garden. Tapos takot na takot siya guys, no? Baka raw manakawan siya ng halaman, no? Actually, wala akong idea sa Grow a Garden. Nakikita ko lang sa kanilang dalawa ng anak ko. So kung tinamaan ka guys sa mga signs na yan, isa ka ng legit at confirm na tito and tita gamer. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga upload ko about sa gadget. And kung may mga kulang pa akong sinabi, mas maganda guys, i-comment down below mo at subukan natin guys gawa ng part 3 to. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1, so ilalagay ko na lang guys yung video either na dito o dito, no? So i-click mo na lang yun guys kung gusto mo ring mapanood yon. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sabi nga ni Goku, hanggang sa muli, paalam!